Sino ang unang namatay? Si Adan o si Eva? Ang tanong na ito, bagamat tila simple, ay nagbubukas ng pinto tungo sa mga posibleng makabuluhang pananaw tungkol sa Biblia. Si Adan ba na nilikha mula sa alabok ng lupa o si Eva na kilala bilang ina ng lahat ng nabubuhay? Kapansin-pansin, walang malinaw na sagot ang Biblia na nag-iiwan ng isang palaisipan na matagal nang pinag-iisipan ng mga iskolar, teologo at mga historiador. Ngayon, ating sisiyasatin ang misteryong ito na nagtagal ng napakaraming panahon. Ating susuriin ang mga lihim sa loob ng teksto ng Biblia, ang mga sinaunang kaugalian ng mga Hudyo at mga nalimutang manuskrito, pati na rin ang mga makabagong natuklasan sa arkeolohiya na maaaring magbigay linaw sa kanilang mga pagkamatay. Gayunpaman, ang tunay na kasabikan ay hindi lamang kung sino ang unang namatay, kundi kung bakit binigyang diin ng Biblia ang isang kamatayan kumpara sa isa. Mayroon bang nakatagong makahulang kahalagahan sa pag-omisyon na ito? Maaaring magbigay liwanag ang palaisipang ito tungkol sa pagbagsak ng sangkatauhan at sa plano ng Diyos ng pagtubos. Ihanda ang sarili dahil ang kwentong ito ay may kaugnayan sa makahulang pagsilang ng isang Mesyas mula sa lahi ng babae. Samahan kami dahil ang mga pananaw na makukuha mo mula sa tanong na ito ay mas malalim kaysa sa iyong inaakala. Sa pagtatapos ng video na ito, ang iyong pananaw tungkol kay Adan at Eva ay magbabago. Bago tayo magsimula, hihingi lang kami ng kaunting pabor. Kung mahilig kang matuklasan ang mga lihim ng Biblia at ang mga nakatagong katotohanan, i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell upang hindi ka makaligtaan ng anumang update. Gusto rin naming marinig ang iyong opinyon. Sa tingin mo, sino ang unang namatay? Si Adan o si Eva? Ibahagi ang iyong sagot sa comment section at ipasa ang video na ito sa iba na mahilig sa mas malalim na kahulugan ng kasulatan. Ang iyong suporta ang nagbibigay daan sa amin upang maipagpatuloy ang pagbabahagi ng mga makapangyarihang kaalamang ito sa buong mundo. Simulan na natin. Upang matukoy kung sino ang unang namatay sa pagitan ni Adan at Eva, balikan natin ang simula, ang aklat ng Genesis. Sinabi sa Biblia na nilikha ng Diyos ang langit at lupa, at pagkatapos ay hinubog ang unang tao, si Adan mula sa alabok ng lupa, Genesis 2:7. Ang koneksyong ito ay makahulugan dahil ang pangalang Adan ay nagmula sa salitang Hebreo na Adama, na nangangahulugang lupa na nagbibigay diin sa kanyang malapit na kaugnayan sa material na mundo. Ang paghinga ng Diyos sa ilong ni Adan ay hindi lamang nagbigay buhay sa kanya, kundi nagbigay din ng banal na diwa na nagtatangi sa tao mula sa lahat ng iba pang nilalang. Sa perpektong lugar na ito, nagkaroon si Adan ng isang kasama. Napansin ng Diyos na hindi mabuti para kay Adan ang nag-iisa, kaya't nagpasya siyang lumikha ng angkop na katuwang para sa kanya. Pinaidlip ng Diyos si Adan at habang natutulog siya, kinuha niya ang isa sa mga tadyang ni Adan upang hubugin si Eva, ang kauna-unahang babae, Genesis 2:21-22. Iba ang paraan ng paglikha kay Eva mula sa kay Adan na nagmula sa lupa. Siya ay nilikha mula sa laman ni Adan na nagdidiin ng malalim na ugnayan sa pagitan nila. Namuhay silang magkasama sa ganap na pagkakaisa, hindi lamang sa isa't isa, kundi pati na rin sa Diyos, na madalas dumalaw sa kanilang tirahan. Ang kanilang tungkulin ay pangalagaan ang hardin at tamasahe ng bunga nito, maliban sa bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Genesis 2:17. Ang utos na ito ay naging pagsubok ng kanilang pagsunod at pagtitiwala sa karunungan ng Diyos na sumisimbolo ng kanilang kalayaan at mga limitasyong likas dito. Gayunpaman, ang panahong ito ng kawalang malay ay hindi nagtagal. Isang mapanlinlang na ahas sa gisag ni Satanas ang pumasok sa eksena.
Sinabi ng kasulatan na ang ahas ay mas tuso kaysa sa alinmang mabangis na hayop na nilikha ng Diyos. Genesis 3:1. Lumapit ito kay Eva at naghasik ng pagdududa tungkol sa utos ng Diyos sa pagsasabing, "Talaga bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain ng anumang bunga sa hardin?" Nilinaw ni Eva na ang pagbabawal ay ukol lamang sa isang puno sapagkat ang pagkain nito ay magdudulot ng kamatayan. Genesis 3:2-3. Ngunit sa mapanghikayat na salita, sinagot siya ng ahas, "Hindi ka talaga mamamatay sapagkat nalalaman ng Diyos na sa araw na kainin mo ito, mabubuksan ang iyong mga mata at magiging tulad ka ng Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama." Genesis 3:4-5. Narito ang simula ng panlilinlang at kawalang katiyakan sa kasaysayan ng tao, sa hangaring magkaroon ng karunungan at maging katulad ng Diyos. Si Eva ay nalinlang at kumain ng ipinagbabawal na bunga. Ang gawaing ito ay mahalaga, hindi lamang para kay Eva, kundi para sa buong sangkatauhan. Matapos nito, ibinahagi niya ang bunga kay Adan na kumain din ng walang pagtutol. Ang kanilang desisyon ay nagdulot ng malalim na epekto na naglatag ng pundasyon para sa kwento ng Biblia tungkol sa kasalanan, kaligtasan at hangaring pagtubos. Ngunit lumitaw ang tanong, sino ang unang nalinlang? Si Adan o si Eva? Habang masusing sinisiyasat ang mga banal na kasulatan, mga ebidensyang pangkasaysayan at arkeolohikal, at mga paliwanag ng mga dalubhasa, ating susubuking tuklasin ang mga kaalamang maaaring ikagulat mo. Matapos ang kanilang pagkakasala, ang katahimikan sa hardin ng Eden ay tuluyang nagbago. Isinalaysay ng kasulatan na ang Diyos ay naglakad sa hardin sa oras ng gabi. Hinahanap si Adan at si Eva at tinawag sila, "Nasaan kayo?" Genesis 3:9. Ang tanong na ito ay hindi upang malaman ng Diyos ang kanilang kinaroroonan sapagkat alam niya na ito. Sa halip, ito ay isang direktang pagkilos upang harapin si Adan at si Eva at ang kanilang bagong damdamin ng pagkakasala at kahihiyan. Pansinin kung paano isinagawa ng Diyos ang paghaharap. Una niyang tinawag si Adan kahit na si Eva ang unang kumain ng ipinagbabawal na bunga. Ang detalyeng ito ay mahalaga sapagkat si Adan bilang pinuno ng pamilya at unang taong nilikha ay may natatanging tungkulin. Inaasahan siyang maging gabay at tagapag-alaga, ngunit nanatili siyang tahimik sa harap ng panlilinlang ng ahas at ginaya lamang ang naging desisyon ni Eva. Nang tanungin siya ng Diyos, "Kinain mo ba ang bunga mula sa punong itinuro ko na huwag mong kainin?" Sinagot ito ni Adan sa pamamagitan ng pagpapasa ng sisi sa kanyang kasama. "Ang babae na ibinigay mo upang maging kasama ko ang nagbigay sa akin ng bunga, kaya kinain ko ito." Genesis 3:11-12. Sunod na tinanong ng Diyos si Eva na gayon din ay umiwas sa pananagutan, sinasabing, "Nilinlang ako ng ahas, kaya kinain ko." Genesis 3:13. Ang ganitong pagtuturo ng sisi ay nagpakita ng pagkasira ng kanilang relasyon sa isa't isa at sa Diyos. Sa halip na tanggapin ang kanilang pagkakamali, inakusahan nila ang bawat isa. Isang pattern na nananatili hanggang ngayon. Sa huli, hinarap ng Diyos ang ahas, ang orihinal na tagapag-udyok na walang anumang paliwanag o depensa. Ang pagkakasunod-sunod na ito, Adan, Eva, pagkatapos ang ahas, ay nagpapahiwatig ng balangkas ng mga sumunod na parusa. Ngayon talakayin natin ang mga parusang ito ng mas malalim. Nagsimula sa ahas, hinatulan ito ng Diyos ng mas mabigat kaysa sa lahat ng ibang nilalang. Sa Genesis 3:15, kanyang iniutos na ito ay gagapang sa kanyang tiyan at kakain ng alikabok sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Gayunpaman, may mas malalim na kahulugan dito. Sa tinatawag na proto-evangelium o unang ebanghelyo, ipinahayag ng Diyos ang patuloy na alitan sa pagitan ng ahas at ng babae at ng kanilang mga magiging supling. Siya ang dudurog sa iyong ulo
at ikaw ang kakagat sa kanyang sakong. Ang pahayag na ito ay nagpapahiwatig ng huling tagumpay ni Kristo laban kay Satanas. Sunod na nagsalita ang Panginoon kay Eva at inilahad ang dobling kaparusahan. Pinalaking sakit sa panganganak at pagbabago sa kanyang relasyon sa asawa. Ayon sa Genesis 3:16, aking lubos na pararamihin ang iyong sakit sa panganganak. Sa hirap ka manganganak ng mga anak. Ang iyong pagnanasa ay para sa iyong asawa at siya ang maghahari sa iyo. Ang kautosang ito ay hindi lamang tumutukoy sa pisikal na paghihirap, kundi nagpapahiwatig din ng pagbabago sa dinamika ng pakikipag-ugnayan ng tao. Ang dating pagkakaisa ay napalitan ng alitan, pananabik at tunggalian para sa kapangyarihan. Ang papel ni Eva bilang ina ay magiging puno ng labis na kasiyahan at matinding dalamhati tulad ng ipinakita sa kwento ng kanyang mga anak na sina Cain at Abel. Pagkatapos, hinarap ng Diyos si Adan na nakatanggap ng pinakamabigat na parusa sa kasalanan ng sangkatauhan. Sa Genesis 3:17-19, sinabi ng Diyos, sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa, at kumain mula sa punong aking mahigpit na ipinagbawal, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Sa pamamagitan ng matinding hirap, mabubuhay ka mula rito habang ikaw ay nabubuhay. Para kay Adan, ang sumpa ay higit pa sa pisikal. Ito'y nakaapekto sa mismong lupa kung saan siya nilikha. Ang lupa na dati masagana ay magbubunga na ngayon ng mga tinik at dawag. Si Adan ay hinatulang magdusa ng walang tigil na paggawa sa isang lupaing isinumpa at hindi mapagbigay. Bagamat parehong nakatanggap ng mabibigat na parusa sina Adan at Eva, ang kay Adan ay nakatuon sa pisikal na paggawa at sa lupa na nagbigay diin sa malalim na kaugnayan sa pisikal na sumpa ng kamatayan. Ang pahayag na, sa pawis ng iyong mukha kakain ka ng iyong pagkain hanggang sa ikaw ay bumalik sa lupa, ay nagbigay diin sa pisikal na bunga ng kanyang pagsuway. Ang Genesis 3:19 ay nagtatapos sa isang malungkot na paalala, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ikaw ay babalik. Ang deklarasyong ito ang nagpakilala ng konsepto ng kamatayan, isang kapalaran na itinalaga para kina Adan at Eva. Gayunpaman, tila mas mabigat ang bigat ng parusa kay Adan dahil sa walang tigil na hirap at pagod na kanyang mararanasan. Parehong nagdusa sina Adan at Eva ng mabibigat na parusa, ngunit ang kay Adan ay malinaw na nakatali sa pisikal na mundo, sa lupa kung saan siya nagmula at sa hirap ng paggawa para sa ikabubuhay. Ang koneksyong ito ay nag-udyok sa ilang iskolar na mag-isip kung ang matinding pisikal na hirap at mabigat na pamumuhay ang maaaring naging sanhi ng maagang pagkamatay ni Adan kumpara kay Eva. Upang masusing suriin ang teoriyang ito, mahalagang pag-aralan ang mas malawak na kwento ng Biblia at maunawaan ang makasaysayan at kultural na mga konteksto upang makuha ang mas malinaw na pananaw sa matagal ng debating ito. Sa patuloy na pagsusuri ng mga ulat sa Biblia tungkol sa pagkamatay ni Adan at Eva, ang salaysay tungkol sa pagkamatay ni Adan ay malinaw na nakatala sa mga kasulatan. Sa aklat ng Genesis, particular sa Genesis 5:5, sinasabing, kaya't lahat ng araw na nabuhay si Adan ay 930 taon at siya ay namatay. Ang talatang ito ay bahagi ng genealogical section na tinatawag na Toledot, na nagdodokumento ng linya mula kay Adan hanggang kay Noe at nagbibigay ng detalyadong edad ni Adan nang siya ay namatay, 930 taon. Sa kabaligtaran, nananatiling tahimik ang mga kasulatan tungkol sa mga detalye ng pagkamatay ni Eva. Sa kabila ng kanyang mahalagang papel sa kwentong Genesis, walang anumang detalye tungkol sa kung kailan o paano siya namatay na nag-iiwan ng isang kapansin-pansing puwang sa rekord ng Biblia na matagal nang nagbibigay daan sa mga tanong ng mga iskolar at teologo.
Upang punan ng mga puwang na ito, ilang sinaunang tradisyon ng Hudyo at mga sulating hindi kasama sa Biblia, tulad ng aklat ng Hubileo at buhay ni Adan at Eba, ang nagbibigay ng mga pananaw, bagamat hindi kasama ang mga ito sa kanonikal na Biblia at itinuturing na apokripal o pseudepigrapal ng karamihan sa mga denominasyong Kristiyano at Hudyo. Halimbawa, binanggit sa aklat ng Hubileo na si Eba ay namatay ilang taon lamang matapos si Adan, partikular na 6 na taon ayon sa ilang ulat. Ito ay nagpapahiwatig ng malapit na agwat sa pagitan ng kanilang mga pagkamatay. Gayunpaman, ang kawalan ng kanonikal na pagbanggit sa pagkamatay ni Eba ay nagdudulot ng higit pang mga tanong. Bakit ang ganitong kahalagang figura ay hindi binanggit ang kanyang pagkamatay sa mga pangunahing teksto ng Biblia? Isang posibleng paliwanag kung bakit hindi binanggit sa Biblia ang pagkamatay ni Eba ay nakatuon sa layunin ng naratibo sa Genesis 5. Ang bahaging ito ay sumusubaybay sa lahi ni Adan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Seth na ipinanganak pagkatapos patayin ni Cain si Abel, Genesis 4:25. Ang layunin ng genealohiya ay idokumento ang linya ng mga inapo na patungo kay Noe at kalaunan kay Hesukristo. Ang kwento ay nagbibigay diin sa mga inapo ni Adan, marahil sadyang hindi isinama ang pagkamatay ni Eba upang mapanatili ang pokus sa lahi ng mga lalaki at sa katuparan ng makahulang Mesiyas. Upang maunawaan ang pagkaligtan na ito, mahalagang isaalang-alang ang makasaysayang konteksto ng sinaunang malapit na silangan, kung saan ang mga patriarkal na lipunan ay karaniwang nagbigay pansin sa mga inapo ng lalaki sa kanilang mga tala ng lahi. Ang mga kababaihan ay bihirang nabanggit maliban kung sila ay may makabuluhang impluensya sa kapanganakan ng isang mahalagang inapo o nagpapatuloy sa isang partikular na lahi. Bagamat kinilala si Eba bilang ina ng lahat ng nabubuhay, Genesis 3:20, maaaring hindi siya isinama sa mga tala ng kamatayan upang mapanatili ang pokus sa lahi ng lalaki, partikular sa pamamagitan ni Seth na sumisimbolo sa makadiyos na linya patungo sa Mesiyas. Bagamat tahimik ang Biblia tungkol sa mga detalye ng pagkamatay ni Eba, nagdulot ito ng iba't ibang haka-haka. Ang ilang mananaliksik ay nagmumungkahi na maaaring namatay si Eba bago si Adan, marahil dahil sa matinding emosyonal at pisikal na epekto ng kanyang mga karanasan sa buhay. Ang pagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang anak na si Abel, ang mga hamon ng panganganak at ang bunga ng kanyang unang pagkakasala na maaaring nagambag sa mas maagang kamatayan. Bagamat haka-haka lamang ito, nagbibigay ito ng makatwirang dahilan kung bakit hindi nabanggit sa Biblia ang tungkol sa kanyang pagkamatay. Ang isa pang pananaw ay isinasaalang-alang ang simbolikong kahalagahan ni Eba sa salaysay ng kasulatan. Ang kanyang buhay at pamana ay naaayon sa propesiya sa Genesis 3:15, kung saan inihayag ng Diyos na ang kanyang supling ang tuluyang dudurog sa ulo ng ahas. Ang propesiyang ito ay nagbabadya ng pagdating ng isang tagapagligtas na magmumula sa kanyang lahi. Ang pagtutok sa pagkamatay ni Adan sa kasulatan ay maaaring sumisimbolo sa pagtatapos ng lumang panahon na minamarkahan ang katapusan ng unang tao. Ang hindi pagbanggit sa pagkamatay ni Eba, bagamat tiyak na nangyari, ay maaaring idinisenyo upang ilipat ang pokus ng mga mambabasa tungo sa pangakong kaligtasan na isinasa katawan ng kanyang mga inapo. Bukod dito, dapat ding isaalang-alang ang impluensya ng tradisyong oral sa pagsulat ng mga tekstong biblikal. Sa sinaunang mundo, ang mga kwento ay ipinapasa ng pasalita sa iba't ibang henerasyon bago ito naisulat. Ang pagbibigay diin sa pagkamatay ni Adan sa mga kwentong ito ay maaaring sumasalamin sa pokus ng mga tagapagsalaysay sa pamana ng patriarka
na binibigyang diin ang mas kaunting importansya sa pagdedetalye ng pagkamatay ni Eva sapagkat maaaring ito ay kilala na o itinuturing na hindi gaanong mahalaga sa mas malawak na salaysay ng kasaysayan ng tao at pagtubos. Ano ang mga konklusyon na maaari nating makuha? Bagamat malinaw na isinasaad ng Biblia na nabuhay si Adan ng 932 taon bago siya namatay, nananatiling tahimik ito tungkol sa mga detalye ng pagkamatay ni Eva. Ang kawalang ito ay nagbunga ng iba't ibang interpretasyon na may mga sinaunang tradisyon ng Hudyo at mga suplementaryong teksto na nagbibigay ng alternatibong pananaw. Ang misteryo kung si Eva ba ay namatay bago o pagkatapos ni Adan ay nananatili. Ngunit ang pagtutok sa pagkamatay ni Adan ay malamang na may mas malalim na teolohikal na layunin, binibigyang diin ang pagtatapos ng buhay ng unang tao at itinuturo ang pansin sa pagbabagong ipinangako sa pamamagitan ng mga inapo ni Eva. Sa pagpapatuloy ng ating pagsisiyasat, sumisid pa tayo sa mga makasaysayan at arkeolohikal na pahiwatig na maaaring magbigay ng karagdagang kaalaman sa sinaunang misteryo kung sino ang unang namatay, si Adan o si Eva. Bagamat walang pisikal na ebidensyang umiiral upang tiyak na patunayan ang pagkakaroon ni Adan at Eva dahil sila ay nabuhay bago pa ang mga record na arkeolohikal, maaari pa rin nating makuha ang konteksto mula sa mga sinaunang tradisyon ng paglilibing. Tinututukan natin ang Mesopotamia, madalas na tinatawag na duyan ng sibilisasyon na matatagpuan sa pagitan ng mga ilog ng Tigris at Euphrates. Ang rehiyong ito ay itinuturing ng mga scholar bilang isang posibleng lokasyon para sa mga pangyayaring inilarawan sa aklat ng Genesis. Sa sinaunang lugar na ito, ang mga kaugalian sa paglilibing ay nagkakaiba batay sa katayuan sa lipunan, kasarian at paniniwalang panrelihiyon. Ang mga kalalakihan ay karaniwang binibigyan ng mas marangyang paglilibing, kumpleto sa mga detalyadong inskripsyon at maraming gamit tulad ng mga kasangkapan, armas at personal na kagamitan na naglalarawan ng kanilang papel sa lipunan bilang mga pinuno at mandirigma. Sa kabaligtaran, ang mga libing ng kababaihan ay mas simple, may mas kaunting inskripsyon at mas kaunting alay na sumasalamin sa kanilang mas domestikong papel sa mga lipunang ito. Ang pagkakaibang ito sa mga kaugalian sa paglilibing ay nagpapakita ng mga pamantayang panlipunan batay sa kasarian na umiiral noong panahong iyon, kung saan ang mga kalalakihan ang pangunahing may autoridad sa publiko at pamilya. Ang pagkiling na ito sa kultura ay maaaring magpaliwanag kung bakit tinukoy sa Biblia ang edad ni Adan sa kanyang kamatayan, ngunit hindi ang kay Eva. Dahil isinulat ito sa isang patriarkal na lipunan, malamang na ang salaysay sa Biblia ay sumasalamin sa mga pamantayan sa kasarian ng panahong iyon na nagbibigay diin sa lahi ng mga lalaki at pamumuno. Si Adan bilang unang tao at ninuno ng sangkatauhan ay itinuturing na isang mahalagang figura, kaya nararapat lamang na itala ang kanyang edad at ang mga detalye ng kanyang kamatayan. Sa kabaligtaran, ang papel ni Eva, bagamat mahalaga, ay hindi binigyan ng parehong antas ng kahalagahan sa genealogical na talaan, lalo na sa mga record na mas binibigyang pansin ang mga inapo ng lalaki. Bilang suporta sa interpretasyong ito, natuklasan ng mga arkeologo ang mga clay tablet at inscription mula sa mga sinaunang kabihas ng Sumerian at Akkadian na may pagkakahawig sa estilo ng genealohiya ng Biblia. Yung mga artifact na ito ay madalas na nagdodokumento ng mga hari, pinuno at patriarka na itinatala ang kanilang mga panahon ng paghahari at edad sa paraang katulad ng genealohiya sa Genesis.
Kapansin-pansin, ang mga talaang ito ay bihirang banggitin ang mga kababaihan maliban kung sila ay may mahalagang posisyon tulad ng mga reyna o pari. Ang ganitong kasanayang pangkultura ay malamang na nakaimpluwensya sa desisyon ng mga manunulat ng Biblia na mag-focus sa lahi at haba ng buhay ni Adan habang hindi isinama ang mga detalye tungkol sa kamatayan ni Eva na pinapanatili ang focus sa mga lalaking figura na mahalaga sa makasaysayan at teolohikal na naratibo na kanilang binuo. Ang Royal Cemetery of Ur na nagmula pa noong 2600 BCE ay isang mahalagang tuklas sa arkeolohiya ng Mesopotamia. Kabilang dito ang libingan ng Reyna Puabi na nagpapakita ng malinaw na pagkakaiba sa mga kaugalian sa paglilibing para sa mga lalaking may mataas na katayuan at kababaihan. Ang mga libingan ng kalalakihan ay karaniwang naglalaman ng mga armas na sumisimbolo sa kanilang papel bilang mga mandirigma. Samantalang ang mga libingan ng kababaihan, kabilang ang mga reyna, ay nagtatampok ng mga alahas at kagamitan para sa pagpapaganda na nagbibigay diin sa kanilang mga papel sa tahanan. Ang mga kaugalian sa paglilibing na ito ay naglalarawan ng mga pagkakaiba batay sa kasarian na maaaring nakaimpluwensya sa kung paano nilikha ang mga record ng kasaysayan kabilang na ang sa Biblia. Ang mga Sumeriano, isa sa mga pinakaunang sibilisasyon sa Mesopotamia, ay may mga komplikadong paniniwala tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan na kanilang inilarawan bilang isang madilim at alikabok na daigdig. Upang matiyak ang isang ligtas na paglalakbay patungo sa kabilang buhay, inilibing nila ang mga yumao kasama ang mga personal na gamit at alay. Gayunpaman, ang karangyaan ng mga libing na ito ay madalas na sumasalamin sa papel ng individual sa lipunan. Ang mga kalalakihan na karaniwang itinuturing na mga pinuno ng pamilya at komunidad ay nagkaroon ng mas magarbong seremonya ng libing. Sa kabaligtaran, ang mga kababaihan na ang mga tungkulin ay nakasentro sa panganganak at gawaing bahay ay nagkaroon ng mas simpleng ritual. Ang balangkas na ito ng kultura ay malamang na nakaimpluwensya sa pagbibigay diin ng Biblia sa kamatayan ni Adan habang hindi tinukoy ang mga detalye ng kamatayan ni Eva. Ang mga arkeolohikal na pananaw na ito ay nagpapakita kung paano ang mga sinaunang pananaw tungkol sa kamatayan at pamana ay maaaring nakaimpluwensya sa focus ng mga manunulat ng Biblia na nagbibigay diin sa kamatayan ni Adan bilang isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan at hindi binigyang pansin ang kay Eva marahil dahil sa pagkiling sa kasarian noong panahon iyon. Ang ganitong pamamaraan ay sumasalamin sa mas malawak na pamantayang panlipunan na nagbibigay prioridad sa mga nagawa ng kalalakihan sa makasaysayan at genealogikal na tala ng panahon. Ano ang mga konklusyon na maaari nating makuha mula sa mga obserbasyong ito? Ang kawalan ng mga tiyak na detalye tungkol sa pagkamatay ni Eva sa mga tekstong biblikal ay maaaring hindi isang simpleng pagkaligta. Sa halip, ito ay maaaring sumasalamin sa mga pagkiling sa kasarian at mga kaugalian sa paglilibing noong panahong iyon. Ang detalyadong tala tungkol sa pagkamatay ni Adan at ang kanyang mga inapo ay nagbibigay diin sa tradisyonal na focus sa mga figura ng kalalakihan bilang tagapagdala ng lahi at tagapagsalaysay ng kasaysayan. Ngunit nangangahulugan ba ito na si Eva ang unang namatay o ang kanyang pagpanaw ay itinuring na hindi gaanong mahalaga sa mga talaan? Mula sa isang teolohikal na pananaw, ang pananahimik tungkol sa pagkamatay ni Eva sa mga kasulatan ay maaaring magpahiwatig ng isang bagay na higit pa sa isang simpleng pagkaligta. Ito ay maaaring nagpapakita ng isang mas malawak na makahulang tema na bumabalot sa Biblia. Sa 1 Corinto 15:22, sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namatay, gayon din kay Kristo ang lahat
ay bubuhayin. Ang talatang ito ay naglalarawan kay Adan bilang simbolikong kinatawan ng pagbagsak ng sangkatauhan sa kasalanan, kung saan ang kanyang pagsuway ang nagpakilala ng kamatayan sa mundo na malapit na kaugnay ng konsepto ng orihinal na kasalanan. Sa pamamagitan ng pagtuon sa pagkamatay ni Adan, binibigyang diin ng mga kasulatan ang kanyang mahalagang papel sa pagbagsak ng sangkatauhan, na binibigyang pansin ang pagpapakilala ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon. Sa mga paniniwalang Kristiyano, si Adan ay karaniwang itinuturing bilang orihinal na halimbawa ng kahinaan ng sangkatauhan na sumasalamin sa mga imperpeksyong nagmula sa pagsuway. Ang kanyang buhay at pagkamatay ay naglalarawan ng katiwalian na dumapo sa sangnilikha dahil sa mga pagkukulang na ito. Ang Genesis 5:5 ay nagtatala ng kanyang pagkamatay sa edad na 930, isang malinaw na paalala ng sukdulang kahihinatnan ng kasalanan, ang kamatayan. Ngunit nananatili ang tanong, bakit hindi tahasang sinabi sa Biblia kung kailan namatay si Eva? Upang maunawaan kung bakit hindi na itala ang pagkamatay ni Eva, mahalagang balikan ang pangako sa Genesis 3:15 na kilala rin bilang proto-ebanghelyum o ang unang ebanghelyo. Matapos ang pagbagsak ng sangkatauhan, inihayag ng Diyos sa ahas, "Maglalagay ako ng alitan sa pagitan mo at ng babae at sa pagitan ng iyong mga anak at ng kanyang mga anak. Dudurugin niya ang iyong ulo at ikaw ang kakagat sa kanyang sakong." Ang propesyang ito ay mahalaga sapagkat ito ay nagpapahayag ng isang tagapagtubos na magpapagtagumpayan sa kasalanan at kamatayan na magmumula sa lahi ng babae. Sa kaibahan kay Adan na ang kamatayan ay sumisimbolo sa simula ng kasalanan, si Eva ay kumakatawan sa isang sinag ng pag-asa at pagliligtas. Siya ay simbolo ng pangako ng pagtubos na nagpapahiwatig na ang kaligtasan ay magmumula sa kanyang mga inapo. Habang ang kamatayan ni Adan ay kumakatawan sa mortalidad na ipinakilala ng kasalanan si Kristo, na madalas tawaging huling Adan sa 1 Corinto 11:45 ay sumisimbolo sa pagbabagong buhay at tagumpay laban sa kasalanan sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. Ang pagkakaiba sa pagitan ng unang Adan at ng huling Adan ay isang mahalagang konsepto sa bagong tipan. Ang pagsuway ng unang Adan ay nagdala ng kamatayan sa mundo, samantalang ang pagsunod at sakripisyo ni Kristo sa krus ay nagbukas ng pintuan sa buhay na walang hanggan. Ang teolohikal na pagkakaibang ito ay nagpapaliwanag kung bakit ang mga tekstong biblikal ay nagbibigay diin sa pagkamatay ni Adan sa halip na kay Eva. Ito ay nagbibigay liwanag sa katuparan ng plano ng Diyos para sa pagtubos sa pamamagitan ni Kristo na ipinanganak ng babae. Bukod dito, ang kawalan ni Eva sa mga tala ng kamatayan ay maaaring sumisimbolo sa isang naratibong paglipat mula sa paghatol tungo sa pagtubos. Sa bagong tipan, ang mga kababaihan ay may mahalagang papel sa kwento ng kaligtasan. Si Maria, ang ina ni Jesus, ay nagsisilbing malinaw na kabaligtaran ni Eva. Habang ang mga pagpili ni Eva ay nagdala ng kasalanan, ang kahandaan ni Maria na tanggapin ang plano ng Diyos ay nagbigay daan sa pagsilang ng tagapagligtas na magliligtas sa sangkatauhan. Ang dinamikong ito ay pinagtitibay ang katuparan ng propesiya sa Genesis 3:15, kung saan ang supling ng babae ang magtatagumpay laban sa ahas. Ang propetikong focus sa kamatayan ni Adan at ang kawalan ng detalye tungkol sa pagkamatay ni Eva ay malamang na may layuning idirekta ang kwento patungo sa pagtubos at sa makapangyarihang papel ng kababaihan sa misyon ng Diyos para sa kaligtasan. Ang salaysay na nagpapakita kay Adan bilang sanhi ng pagpasok ng kasalanan sa mundo ay nagtatakda ng yugto para sa pagpapakilala ng isang tagapagligtas, ang huling Adan, si Hesukristo, na nagbibigay ng daan patungo sa buhay na walang hanggan.
Ang kawalan ng tala tungkol sa pagkamatay ni Eva sa Biblia ay nag-aalis ng pansin sa kanyang kamatayan at iniintindi ang pangakong propetiko ng isang tagapagligtas na magmumula sa kanyang lahi na tumutupad sa plano ng Diyos na ibalik ang sangkatauhan. Sa Roma chapter 12, sinabi ni Apostol Pablo, kung paanong pumasok ang kasalanan sa mundo sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, sa ganitong paraan ang kamatayan ay kumalat sa lahat sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang focus ay nasa papel ni Adan sa pagpapakilala ng kasalanan, ngunit ito rin ay nagpapahiwatig ng lunas. Kung ang pagsuway ng isang tao ay nagdala ng kamatayan sa pamamagitan ng taong iyon, gaano pa kaya ang matatanggap ng mga tumatanggap ng umaapaw na biyaya at ang kaloob ng katuwiran upang maghari sa buhay sa pamamagitan ng isang tao, si Jesucristo? Roma 5:7. Ang paghahambing na ito ay nagdidiin sa paglipat mula sa pagbagsak ng sangkatauhan sa pamamagitan ng unang tao patungo sa kaligtasang iniaalok ni Kristo. Bakit hindi tinukoy ng Biblia ang mga detalye ng pagkamatay ni Eva? Sa teolohikal na aspeto, maaaring ipahiwatig nito na ang kanyang papel bilang ina ng lahat ng nabubuhay, Genesis 3:20, ay sumisimbolo sa pangakong pagbibigay buhay na nakasalalay sa kanyang inapo si Jesucristo. Habang ang kamatayan ni Adan ay binanggit upang bigyang diin ang mga bunga ng kasalanan, ang pamana ni Eva ay nakatuon sa pangako ng pagtubos, isang masilang ngunit makabuluhang pagpili sa naratibo na lampas sa orihinal na kwento ng Genesis patungo sa mas malawak na pag-asa na iniaalok ng Ebanghelyo. Sino ni nga ba ang unang namatay, si Adan o si Eva? Bagamat malinaw na naitala sa Biblia na si Adan ay namatay sa edad na 930, nananatiling tahimik ito tungkol sa pagkamatay ni Eva. Ang katahimikang ito ay nagbigay daan sa ilang haka-haka na maaaring naunang namatay si Eva marahil upang mapanatili ang pokus sa papel ni Adan bilang unang ninuno. Ang iba naman ay naniniwala na ang pagkaligta ay sadyang ginawa upang ituon ang pansin sa propetikong katiyakan ng kaligtasan sa pamamagitan ng lahi ni Eva. Sa huli, ang kakulangan ng impormasyon tungkol sa pagkamatay ni Eva ay nagbubukas ng maraming posibilidad para sa iba't ibang interpretasyon na inaanyayahan tayong masusing suriin ang mas malalim na mga teolohikal at makasaysayang talakayan. Ano man ang sagot kung sino ang unang namatay, ang pangunahing tema ng salaysay ng Biblia ay nananatili. Ang kasalanan ay pumasok sa mundo sa pamamagitan ng isang tao, at sa pamamagitan ng isang tagapagligtas, ang kaligtasan ay bukas para sa lahat. Ano ang iyong opinyon? Ibahagi ang iyong pananaw sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at ibahagi ang video na ito. Kung nais mong mas marami pang matuklasan tungkol sa mga misteryo ng Biblia, tingnan ang iba pa naming mga video. Hanggang sa muli at naway pagpalain ka ng Diyos.